Nakatakdang magkita si Sagani at ang kasintahan niyang si Paulita Gomez. Naglalakad siya sa Paseo de Maria Cristina bago pa man lumubog ang araw. Napadaan din siya sa bantayog ni Anda at nakita niya si Benseb na may kausap. Batid ba ninyo ang dahilan kung bakit hindi nakarating si Ginoong Simon sa teatro? Sa aking pagkakalam ay nagkasakit si Simon kung kaya't hindi niya nagawang mapanood ang pagtatapos. At isa pa, hindi tumatanggap si Simon ng bisita maging makatawan pa ito ng kapitan niya. Marahil ay hindi niya nais na magambala. Biglang napabuntong hininga si Isagani. Napagtanto niya na kung ang may sakit ay isang sundalong sugatan, ay hindi kailanman pag-aaksayahang dalawin ni Numan. Talagang malaki ang nagagawa ng yaman at kapangyarihan sa isang tao. Ay, ang tao talaga. Ilang oras nang naghihintay si Isagani. Dumidilim na ang paligid, ngunit wala pa rin si Paulita. Tila nawawalan na ng pag-asa ang binata na darating pa ang kasintahan, hanggang sa dumating ang isang karwahe. Ang bilis naman ng pagtibok ng aking puso. Naway, si Paulita na sakay ng paparating na karwaheng iyan. Agad na bumaba sa karwahe si Paulita at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit, bago pa man makapagsalita si Isagani, ay agad siyang hinanap ni Doña Victorina. Isagani, Isagani. Ano po may paglilingad ko sa inyo? Alam kong may nalalaman ka tungkol sa kinaroroonan ng aking asawa. Kahit sabihin mo sa akin, nasaan ang aking asawang si Don Tiburcio? Paumanhin doon niya Victorina. Ngunit hindi ko batid ang kinaroroonan ni Don Tiburcio. Ikinaila ni Isagani na may nalalaman siya sa kinaroroonan ng asawa ng Donya. Bagamat ang katotohanan ay kinupkup ito ng kanyang tiyuhin na si Padre Florentino. Kung gayon ay hanapin mo ang aking asawa, patay man o buhay ay nais ko siyang makita. Napakatagal ng 10 taong paghihintay upang makapag-asawang muli ang isang tao. O siya nga pala, anong palagay mo kay Juanito? Iwan ito? Palagay ko ikagalang-galang siya. Mayaman, matipuno, at palaging kasintabli kong tingnan. Muling nadilihan si Isagani. Nais man niyang sabihin ang kapintasan ni Juanito ay hindi niya magawa. Kaya't napilitan siyang magsalita ng pawang kasinungalingan. Sa kabilang dako, gumawa ng paraan si Paulita upang makapag-usap sila ni Isagani. Sinabi nito na nahulog ang abaniko sa dalampasigan kaya't umalis ang Donya at silang dalawa ay naiwan. Tila ikay nagtatampo sa akin. Kaya lamang ako pumunta doon at pumayag na sumama kay Juanito ay upang makita ka. Ngunit ikaw, halos hindi mo ako pinapansin. Tila napako ang pagtingin ng iyong mga mata sa magagandang babae na naroroon. Ay, huwag ka nang magselos. Kahit sino mang magandang dalaga, ang aking masilayan ay sa iyong malagpelas na mukha lamang liligaya ang aking mga mata. Ang aking tiya lamang ang may gusto kay Juanito. Tila nais niya itong mapangasawa. Kaya nga pala, Paulita, may nais akong ipagtapat sa iyo. Ano iyon, Isagani? Ang katotohanan ay kinupkop ng aking tiyon si Don Tiburcio. Nais ko itong isiwalat sa tamang panahon. Kaya't mga ako na hindi mo ito ipagsasabi sa iba. Nakakaasa ka, Isagani. Habang nag-uusap ng masinsinan ang magkasintahan, ay biglang napaisip si Isagani tungkol sa kanyang lalawigan. Alam mo, sa tuwing aking pinagmamasdan ng kabundukan, ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Ilang libong lungsod man ang itapat ay hindi ko ipagpapalit ang aking bayan. Tunay ko itong minamahal, nang higit sa ano paman, bago pa kita makilala. Noon pa man, ang aking mundo at ang aking pag-ibig ay para sa bayan. Hindi mapaliwanag ang sayang na idudulot sa akin ng pagtatampisaw sa tubig at paglilibot sa kapaligiran habang pinagmamasdan ang malalagong halaman. Isang pangarap sa akin ang makita ang ganap na kalayaan at kaunlaran ng aking bayan. Tila napakahirap naman ang paglalakbay. Makarating lamang sa lalawigang tinutukoy. Ang kagubatan na kailangang lakbayin at mga linta at insektong maaari kong makita ay nagpapanginig sa akin. Hindi ako sanay sa hirap, Isagani. Darating din ang panahon na magkakaroon ng daang bakal patungo sa aming lalawigan. Kailan pa? Baka matanda na ako. Maaari itong magawa sa loob lamang ng ilang taon. Lilingapin tayo ng Espanya sapagkat araw-gabing kumikilos ang mga kabataan
Nabigo man kami mag-aaral sa pagsulong ng isang interes, ngunit patuloy naman ang tagumpay sa ibang hanay. Makakamit din natin ang magandang kinabukasan. Pangarap, sabi ni Tia Turena, kailanman ay hindi na mahahangot sa pagkabos-sabos ang bayang ito ay Isagani. Sapagkat isa siyang ngal na hindi kayang mabuhay ng walang alipin. Nabibilang na ang araw ng mga taong katulad niya, sapagkat nabubuwag na ang kastilyong pinaghaharian ng mga mapaniil. Totoong maraming tututol at kakalaban sa amin, ngunit magwawagi pa rin kami. Pasiglahin nawa ng iyong puso ang aming adikaing mahango ang bayang ito. Ngunit paano kung walang mangyari sa inyong ipinaglalaban? Makinig ka, Paulita. Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung mabigo man ako sa aking nadikain at mamatay ako sa aking paniniwala, mamamatay ako na maligaya sapagkat magniningin sa iyong mga mata ang pagmamalaki. At sabihin mo sa buong daigdig na namatay ang iyong minamahal at ipinaglalaban ang karapatan ng inang bayan. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Ngunit walang masama kung ito'y susubukan. Paulita! Kailangan mo nang umuwi at baka sipunin ka na! Tila natauhan ng magkasintahan nang marinig ang sigaw ni Doña Victorina. Inanyayahan ng magtiya si Isagani na siya namang pinaunlakan ng binata. Hindi inaasahan ni Isagani ang ganoong pangyayari, katabi niya ang nobya at nalalanghap pati ang gamit nitong pabango. Bahagya niya pang nasasagi ang suot na sedang damit ng dalaga na nagtudulot sa kanya ng matinding kaligayahan. Pagkatapos ay binaybay nila ang kahabaan ng Paseo de la Sabana sa Puente de España. Tunay nga magkaiba ang ating mga pangarap Isagani. Pangarap ko ang marangyang buhay at maabot ang bituing nagniningning. Subalit ang pangarap mo naman ay simpleng pamumuhay at makamit ang kalayaan at kaunlaran ng iyong sinilangang lupa. Paalam Isagani, hanggang sa muli. Paalam, Paulita. Dumating na sila sa Plaza de Santa Cruz at namaalam na ang magkasintahan sa isa't isa sapagkat magkaiba sila ng direksyong uuwian. Yung bata dito sa Galapasigan. Guyangani! Dahil lang. Priyang bulang. Santa halin dyan. Kasi, Santalo, tatawa yan siya. Halin? Ganda, guys. Ang kabuntukan kailangan... Napay. Hoy, DJ, alis! Ukay bilis naman ang pagtibok ng aking puso. Naway si Paulita na ang sakay ng Oh, asti. Para mababanay ako Balik na kita dili. Ayaw. Para hindi kita balik dili. Ani, mamugay nga kasi na. Malimpyo pa tapos na to. 1, 2, 3, go. Ukay bilis naman ang pagtibok ng aking puso. Naway si Paulita na ang sakay ng paparating na karwaheng iyan. Di ba dyan niya yung karwahe? Anong tingin niya? Ano yung karwahe? Anong tingin? Agoy kakin. Huwag ka tatingin Saan ka nagtingin, ha? Hindi. Yung karwahe ba eh, parang Gabi jirong ko. yung pamay-pay doon niya. Low budget. Dapat meron ka kasi din. Hoy,